Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan. Kabayan Aquarius, this reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading Kabayan Aquarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, at energy ng mulapit sa puso mo. Pakaintindi po, magkaiba ang general reading at sa personal reading at ang vice versa. Pag hindi nyo naintindihan yon, pwede nyo i-research sa Google para hindi kayo maligaw sa ating reading. Okay? Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Nangyayari or mangyayari pa lang, usual or intuition, lawakan natin ng ating isipan. Lagi niyong iisipin na hindi lahat is magre-resonate sa inyo. Kung ano lang ang nakikita ko dito, yun na babasahin ko. Energy niyo ito or hindi, hindi ko rin alam. Aquarius. Uy, para may lucky ka. Tama mo. Dandadadan! Congrats! You have a clover! Alam mo, may papasugalin ako sa inyo Okay na, handin ka na sa sitwasyon mo na maaring makakalaya ka na sa isang hignapis o sa iyong mga paghihirap this time. Ganyan. Kumbaga may mga achievement, ganyan. Maaring may mga mangyayari, no? May travel yung iba sa inyo, no? May pinag-uusapan when it comes to a car or vehicles. Aquarius. There's a pain ako nakita. Ay, kuha tayo ng angel's number. Para kay Aquarius po, angel. Maring itong angels na to, number na to is nakikita nyo na ito, no? Or maaring related siya sa inyong birthday o edad, ganyan. And, tingnan natin. The gut feelings, yan o. Maaring magkakaroon ka ng mga enlightenment, yan. Intuition, betrayal, pessimism, relating value, insight, increase, perception, love, and monogamy. Follow your gut. Siyempre, kasi ito yun yung angels mo yan. Ibig sabihin, sinasabi niya sa'yo, sa instinct mo, yung mga dapat mong gawin, no? It's more than just a feeling. Be real with people and focus on meaningful relationship. Kailangan mong pahalagahan na kung yung tao na mga nagbe-betray sa'yo, no? Huwag ka lang doon, no? Worthy ka, no? Lalaki man o babae, remember, you also must bring value to the table. Treat other with respect or else karma will bite your ass. 3 is a crowd. Okay. And we have the barrel. The barrel. You feel something is lacking in your life. Perhaps love, money, or goal. Yan, may mga parang nakakaramdam ka talaga na bakit iPad, makisama ka. Yan, nakakaramdam ka ng something lonely, no? Siguro, it comes to love, it comes to your money, or sa mga goal na gusto mong makamit this time. You have a secret admirer. So, nakita ko ito. Force working against you. May tao dito na may masamang balak sa'yo, no? So, nakita ko dito. O kaya may mga gusto kang gawin na hindi nauukol sa sarili mo, pero kailangan gawin. Ganyan. Vice versa tayo dito, no? Ingat ka dito. And December, hindi ko alam, meron December, meron this year of December or itong last December, no? Yan, maaring may mga sitwasyon na kasi kung tingnan ko dito, is an angel with a cold. Siguro iba sa inyo, may mga nararamdaman kayong sakit. Ganyan. No, and also December is a 12, di ba? Maring 12 days, 12 hours. Baka nasa ibang bansa ka na 12 hours ang distance mo sa oras ng Pilipinas, ganyan. O kung saan oras yan. O kaya may 12 days, 12 hours, 12 weeks, 12 months, ganyan. Also 1 year. Yan, may mga sitwasyon. Or maaring December is related sa'yo. Maaring birthday ng malapit sa puso mo yan. No? Or something happening in December. And we have the announcement with the romance in the air. Meron ka ng admirer, oh. Meron kang admirer. May announcement pa. O, di ba?
May romance pa. Iba dyan, in love. Congrats, ano? Ibig sabihin, pag hindi makikita is mayroong taong darating sa inyo. Pag-ingat din kayo, no? Maaring may nakikita rin ako dito na mga biglaang mangyayari, no? Hindi ko alam sino. Maaring there's a surgery, hospital, parang ganun. O may mga, hindi ko alam kung operation siya, or may mahihiwa, may matutusok, or there's something happen. Ako nakikita dito. Maaring iba sa inyo is may mga biglaang accident, ganyan. Warning lang naman to, hindi ko naman sinabi na mangyayari to sa lahat kasi hindi ka to personal reading, no? Mga, siguro ikaw or malapit sa puso mo, ganyan. We have the luck. Ibig sabihin, kung yung ano na to, kasi we have na tayong luck, ibig sabihin, nagtapos na yung mga painful situation mo na yun, ano, so nakita ko dito. And we have the tower. The tower, bakit? Alam mo, nasa yung susi, oh. Meron mga sitwasyon pa na hindi pa totally clear or hindi pa totally nakakalimutan, ano? So, nakita ko iba sa inyo. Yes, the luck is in your side. Congratulations. There's a growth, no? May mga mangyayaring growth. Maaring to your gut, to your intuition, to your instinct. Yan, may magkakaroon ng mga enlightenment. And also, luck when it comes to love, kasi meron din tayo dito. Maaring luck from announcement, no? For something. Ako nakikita sa'yo. And may mga biglaang mangyayari. Maybe sa iba sa inyo is a luck for opportunity, yan, a luck for a growth, may mga achievement, may mga tutulungan ka raw, may mga positivity happening in your life. Yan, may mga abundance. Sa iba dito is extension. Yan, may mga extension. Tamo nakatingin ka sa nakaraan. Hindi ko in what way extension, hindi ko alam, in a contract, pag-uusap, o may mga, hindi ko alam eh. Basta there's an extension. Ako nakakita dito. And then, iba dito, may mga, there's a hope or luck or a chance to win for something. Hindi ko alam kung pera, o if you have a justice, parang manalo ka dun, diba? And then, kasi kung titirmahan dito rin kasi sa key, may sabihin, may mga successful happening in your life. May mga sitwasyon na mag-a-unlock sa'yo, may mga sitwasyon na mag-o-open, o may mga sitwasyon na masusolusyonan na this time. Kasi there's a fulfillment happening. Kung tignan mo, diba? Kasi nasa gitna lang naman siya. Ito the beginning and the ending. O, diba? Andito siya. Ibig sabihin, magkakaroon ng mga idea sa iba sa inyo. Yan. Magkakaroon, mag-a-unlock. May mga destiny happen na maganda sa'yo dito, no? Yan, no? Tingnan mo naman, dito pa lang sa umpisa, diba? Maganda na siya. Basta when it comes to romance, ano, sinasabi dito, diba, you need to trust to your intuition or to your gut, diba? Kasi pagaganahin niya yan sa'yo. Para hindi ka na rin naman maloko. Or hindi ka, love life man yan, business man yan, related man yan sa pera, yung mga ganyan. So, nakita ko dito. And syempre, meron ditong, may mga sinasabi dito na documents, papers, may mga government or buildings. Parang may buildings ako nakikita. Siguro may mga asikasuhin kayo, no? May mga structure with something. No, may mga sitwasyon din na medyo sa iba sa inyo, siguro there's a delay. Ganyan. Kasi nakatingin ka pa sa taas, sa likod, sa taas, sa nakaraan, di ba? And then, maaaring may mga sitwasyon pa na hindi pa tapos. So, nakita ko dito. And, syempre, handito rin yung ikaw or there's a person na nagkakaroon siya ng boundary sa'yo or may limitation na nagaganap dito, no? Kapag nagkakaroon ka pa rin din ng challenge sa ibang aspeto ng buhay mo. So, nakita ko dito. May mga responsibility ako na nakikita na kailangan mo ata asikasuhin dito. May mga loneliness ako kasi pag tatabihin mo siya, di ba? There's a loneliness. May mataas din ng ego dito. No? Tingnan natin para kay Aquarius. We have the Taurus, Capricorn, Libra, and Sagittarius. And we have the Virgo. Ay, Aries pala, Aries. Virgo pa naman. Nabulagan ako dun sa sa dulo. Para ay ka Aquarius, please show me.
Okay. Ibig sabihin meron kayong mga sitwasyon na pinag-aaralan o inaalam to transform, sa nakikita ko dito. Maaring sa business mo, maaring sa pangkabuhayan mo, o maaring sa sarili mo. Itong nakikita ko, no? You have the Temperance. And you have the, diba? Meron nga. Something happened. Okay. So, nakita ko sa'yo dito is, nandito yung sitwasyon na maaring may transformation happen sa'yo. So, nakita ko diba, sa sarili mo, sa kaperahan mo, ganyan. Maaring, nandito na yung sitwasyon mo na, this time is ayoko na nangyari sa akin dati. Diba? Na, in a relationship, in your pera, ganyan. Parang, kung sa pera to, maaring in the past is medyo lahat is lumabas, di ba? O kaya in a relationship is hindi siya naging matatag, di ba? This time, magkakaroon ka ng transformation, magkakaroon ka ng isang sitwasyon, parang, kumbaga yung sitwasyon na may mga lamat na siya, tatapalan mo siya, parang gano'n. Ganun yung nakikita ko sa'yo. Ito, madalawa yung tower mo. Di ba? So, andito rin yung situation na you will give an effort and hard work with something, maaring a work, maaring sa business, maaring sa sarili mo. May mga i-develop ka raw or may mga ima-masterin ka actually. So, nakita ko dito. Tingnan pa natin, Iba siguro sa inyo, hindi na yung pagpapasya, no? Sa buhay nyo this time. Na mag-focus na kayo sa bagong ikaw. Ganyan. Andito rin yung sitwasyon na nakikita ko dito na parang may iniiwasan ka, na ayaw mong makasakit ng tao or vice versa tayo, no? Parang may tao dito na may pag-iwas. Maaaring ikaw, ayaw mo masaktan yung kapamilya mo, yung anak mo, yung kaibigan mo, diba? Yung nasa paligid mo. Parang hindi yung pag-iwas na ayaw mo silang masaktan. Ganyan. Kaya handin yung sitwasyon na ibibigay mo yung effort mo pa rin. Kasi, kumbaga, if you are a mother, if you are a father, diba? Parang handin yung sitwasyon na ibibigay mo pa rin yung effort and hard work mo sa kanila kasi ayaw mo silang pabayaan or ayaw mo sila na masaktan na mapariwara or handin yung sitwasyon na ayaw mong mawala sila sa alignment, ganyan. Yung gusto mo sila na hanggang forever is maging stable at masaya sila at maganda yung kalalabasan nila. Ganyan. Maaring sa anak mo, kung sino man ito, no? In a relationship man, ganyan. Or sa work mo, maari. Love the devil! Ano ba yan? Ganda na lang sinasabi ko, bumanat pa si devil. Diyos me. Pasaway ito si devil no? Bakit? Joker to si devil May distraction ka. Okay. Oh. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, medyo may konting, may isang sitwasyon na parang pipilitin mong intindihin. May isang sitwasyon na pipilitin mong maging mabait. Ganyan. Parang, I don't know why, pero andun yung sitwasyon na yun andun yung sitwasyon na maaaring ikaw or siya is medyo may kalakaran siya or meron siyang gustong gawin sa buhay niya. Sa nakita ko dito. Ganon. Kasi, why? May tao kasi ako nakikita dito na sarili niya lang iniisip niya. Sarili niya lang iniisip niya. Wala siyang pakialam kung may masasaktan siya actually. Wala siyang pakialam. Paring itong tao na to is they backstabbing you or ito yung tao na may pagkasakim or a person na may addiction, ganyan, or may mga maling habit ako nakikita sa tao na to, no? Hindi ko alam kung may kakilala ka na tao na very lying, may babaero, temptation, sinungaling, addictions,
or binabackstab ka talaga, or may mga past situation talaga na hanggang ngayon is meron pa na nakatatak sa puso mo, no? Sa nakita ko na maaring mga deep unhappiness situation na maaring nahandoon ka pa at medyo pressure ka pa dun sa situation na yun, no? Maaring nahandoon ka pa sa sitwasyon mo. Parang handon ka na rin sa sitwasyon mo na maaring nawawalan ka na ng pag-asa or nawalan na ng pag-asa. Kumbaga na panghihinaan ka ng loob doon sa sitwasyon. Nagiging weak yung energy mo, no? Parang iniintindi mo na lang yung sitwasyon. Kasi may mga gusto kang gawin, may mga gusto kang i-let go, or may mga gusto kang desisyonan sa buhay mo, pero, nape-pressure ka doon. Parang hindi mo siya ma-pursue. Parang iintindihin mo na lang yung sitwasyon. And also, may nakikita rin ako dito na tao na someone want to talk, pero nahandin yung pag-iwas. No? Kasi ayaw niyang ma-pressure siya. Ganun. Parang hindi siya sa wag mo akong pakialaman. Tsaka may tao ako nakikita na hindi ko alam kung parang hindi siya paladasal. Kuhanin mo lang yung sa'yo dun, ha. Parang hindi siya paladasal o hindi siya mapaniwala sa taas. Ganyan. Yung iba naman sa inyo is maaring nagkaroon na ng separation, ganyan, o kaya nandito yung sitwasyon na maaring karelasyon nyo is same-sex, no, na hindi talaga kayo pwede ikasal, o kaya naman is nandito yung sitwasyon na maaring yung tao na to is meron siyang responsibility or meron siyang ibang karelasyon kaya hindi kayo pwede ikasal. Iba dito, you are stuck, maaring may mga sakit, parang may sakit akong nakikita. Parang maaring iba sa inyo is napipressure kayo because of the feelings o sa pain na nararamdaman nyo, no, sa nakikita ko dito. Maaring iba dito is may sakit kayo sa heart, may sakit kayo sa emotions, or depression man yan, or may sakit kayo sa likod, ganyan, no. May mga sitwasyon na tinitiis nyo kasi may mga sitwasyon na nagtitimpi lang kayo, alam mo yun. May sitwasyon na you try to balance yung sitwasyon. Sa nakita ko dito. Parang may mahina kasing energy ako na pick up. Tingnan natin. Queen of Pentacles. Ikaw or malapit sa puso? And then, tingnan natin si card mo. And then, thank you. Iba sa inyo, you have a travel, Hindi ko pa sinasabi, no? Parang naramdaman ko kasi may travel. Yan, iba sa inyo siguro you have a travel, ganyan, no? Iba sa inyo siguro biglaan, iba sa inyo siguro within 3 days ago, 3 weeks ago, maaari nagkaroon ng travel or mangyayari pala, ganyan. 3 hours, ganyan. Iba naman sa inyo is nandito kayo sa isang sitwasyon nyo sa buhay nyo na may mga gusto kayong ma-achieve or may mga manifestation kayo or may mga desire kayo na napuprostrate kayo kasi hindi nyo pa siya na-achieve, Sa nakita ko dito. Andito rin yung sitwasyon na medyo may kinikimkim ka na sakit or pain, Sa nakita ko dito, maari iba rin dito is medyo naglalabo yung inyong mata. Nagkakaroon ng mga unhappiness or nagkaroon ng isang hindi masayang pamilya, Sa nakita ko, parang may dreams na nag-shattered sa buhay mo. Hindi ko alam, maybe to your money, to your business, to your family, or to your relationship, Sa nakita ko to. May tao din ako nakikita na, yun nga, may lack of community. Ako nakikita dito. Siguro sa family mo, maaring lack of community kasi may kanya-kanya na silang work, may kanya-kanya na silang mundo, o may kanya-kanya na silang buhay, ganyan. Maaring nga, sabi ko kanina, may nagkaroon siguro ng separation sa iba. Nagkaroon or may mga sitwasyon na maaring hindi pagkakasunduan when it comes sa loob ng tahanan or may mga pagtatalo when it comes to money, ganyan, no? May mga frustration kasi ako nakikita dito sa nakita ko. Maaring ikaw malapit sa puso mo, ganyan. Maaring may tao na dito na nag-distance, no? May tao na umalis, ganyan.
Sa nakita ko ito, may tao na tumalikod sa situation. Kaya ang nakita ko dito is may tao na na-stuck dun sa sitwasyon na yun. O maari naman din na nakita ko dito is yung pera mo may nagtakbo. Diba? Maaring doon ka na prostrate at doon ka na stuck, no? Na hanggang ngayon is you thinking yun. No, may tao dito na hindi niya kayang ibigay yung love o hindi niya kayang tumbasan yung love na gusto mo ibigay sa kanya. Hindi niya kaya. I don't know why, pero may tao rin ako nakikita na may naiinis ba siya or nayayamot. Ganun. Or may pagkayamot o puot sa parang ganun. Parang ang lungkot. Tingnan natin. You have the death. Okay. Ibig sabihin talaga is may isang sitwasyon sa'yo na mag-end, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. May isang sitwasyon na mag-ending or magtatapos sa buhay mo. Maaaring matatapos na yung lungkot mo sa iba sa inyo, no? May magtatapos ng mga hignapis nyo. Kumbaga, makakawala na kayo in a frustration, ganyan. O kaya, handito na yung mga transformation mo, di ba? Dito na rin yung pag-aalaga mo sa sarili mo, pag-aalaga mo ngayon sa family mo, kung ano yung mga nasa paligid mo, andun na yung caring, no? Handito na rin yung pagsasaayos ng mga bagay-bagay, no? Ng sarili mo, ng family mo, yung mga mahalaga sa'yo, ganyan. And you will start a new beginning in your life, no? Handito na rin yung revert mo, handito na rin magkakaroon na rin talaga sa iyo ng moving on, no? May mga ilelet ko ka raw dito. Maaaring iba sa inyo, baka maglilinis kayo, no? Paglilinis sa buhay nyo, paglilinis ng mga tatapon niyo yung mga basura, mga hindi kailangan, mga sitwasyon na hindi na kailangan, to start a new beginning. Kumbaga, may renewal nga, kumbaga. Kumbaga, iba dito is, hindi ko alam why, paglilipat, maaaring may maglilipat, no? Parang may maglilipat siya. Or may umalis lang talaga. Ganun. Sabihin, may umalis nga talaga, no? Alagaan niyo yung sarili niyo, no? Hindi ko alam, siguro baka may nagpapadoktor. Parang, siguro tapos na yun. Sa tingin ko, tapos na siya. Siguro the past situation yun, nakita ko, parang may doctor or confine or paralyzed. Parang ganun. Pero sa tingin ko, tapos na yun. Kasi we have the death na rin eh. Pwede explain yung universe sa akin. Yung iPad ko, ayaw makasami. Namamatay kasi siya. Ingat ka. Meron tao, ako, na nakikita na maaring makikipagbati sa'yo. Makikipagbati, makikipag-usap, or makipag-reconciliation. Parang ganun. Ako nakikita, no? Pero ang nakikita ko sa kanya is hindi yung totoo. Hindi siya totoo. Mag-ingat ka. Hindi siya totoo. Ang nakita ko sa kanya, there's a lying. Ako nakikita, maaring itong tao na to is, there's a lack of teamwork. Kumbaga, mataas yung ego nito, no? Sa nakita ko, ikaw or vice versa. Mataas yung ego nitong tao na to, maaring nagkakaroon kayo ng conflict o hindi pagkakaintindihan nitong tao na to, no? Kasi andun yung pagmamanipulate. Parang may tao dito na imamanipulate ka niya, nagkakaroon ng betrayal, or maaring cheating, o kaya naman andun yung sitwasyon na disagreement dito sa tao na to. Pero bakit siya makipag-reconciliation? Parang hingi siya ng tawad sa iyo eh. Oo, to heal something. Ganyan. Pero hindi siya totoo. Hindi ko nakikita yun. Yung sincerity niya. Marang itong tao na to is you give ka ng give or understand ka na understand sa tao na to, no? Sa nakita ko. Pero siya naman, puro naman siya lie, puro hindi siya ganun.
ka-sincere sa lahat ng ginagawa niya. Yung iba sa inyo na may misalignment kayo ha. Parang full of motivation kayo. Iba sa inyo, no? Maaring nandito kayo sa sitwasyon mo na you want to escape. Sa iba, kuhanin mo lang sa iwan, you want to escape dun sa sitwasyon na yun, or you want to create again yourself sa ibang bagay o sa sarili mo. Kumbaga gusto mo makarecover, ganyan. Sa iba sa inyo, gusto mo makarecover, gusto mo na umalis sa sitwasyon na yun na alam mo hindi nag-work or hindi nagiging good sa'yo, ganyan. Pero, may misalign ka, na nagkakaroon ka ng poor motivation sa'yo, no? Parang naglalaban yung utak at puso mo dito, no? Na kailangan mo nang i-release yung pain na yun actually, no? You need to release the pain. Kumbaga, you need to go to getting over yung worst happen sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. It's time to heal, it's time to forgive, and it's time to accept sa nakikita ko dito. Try to make it balance. And also, when it comes to your health, give an effort and hard work to develop yung health nyo, tsaka yung nararamdaman nyo, no? Sa nakita ko dito. And this time daw is kailangan mo na talaga na manindigan, no? Kailangan na sa'yo is paninindigan this time. It's time to protect yourself or to defense, no? Sa nakikita ko dito, you need to chase your dream, no? Kung kinakailangan mo magsalita ka. Also, kung kinakailangan umaksyon ka. Ganyan. Kailangan dito strong will. Di ba sa inyo, siguro this week, maaari magiging busy yung lahat, no? Sa nakikita ko dito, pero mag-ingat kayo pa rin. Trust, sabi nga dito ba, gut feelings, di ba? You need to trust to your intuition sa lahat ng gagawin mo. Okay? Kasi susuportahan ka niya. Arigatou namaste. God bless.